Isang magandang araw, malupit na mundo. Pagandahin ang araw kahit nasa gitna ng pandemya. Tayo ay mag-aral ng may sigla at saya. Ako po si Sir Jeng Rubio, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 4. Kamusta mga bata? Sa nakalipas na aralin ay tinalakay natin ang pagkamamayang Pilipino. Sa aralin naman natin ngayong araw ay tatalakayin natin at pag-uusapan ang karapatan ng bawat mamamayan. Bawat mamamayan, bata man o matanda, babae man o lalaki, may kapansanan o wala, ay may sariling karapatan na dapat nating pagkaingatan at kailanman ay hindi tapakan. Simulan na natin. Ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay kalagayan o sitwasyon ng isang tao na dapat ay malaya niyang tinatabasa. Kumbaga, malaya tayong gawin ng isang bagay dahil ito ay ating karapatan. Ayon sa Artikulo 3, Section 1 to 22 ng Saligang Batas ng 1987, dito nakasaad ang mga kalipunan ng mga karapatan ng mamamayang Pilipino. Talakayin na natin ang ating mga karapatan ayon sa ating konstitusyon. Una, karapatang sibil. Pangalawa, karapatang politikal. Pangatlo, karapatang panlipunan o pangkabuhayan. At pang-apat, karapatan ng nasasakdal. Unahin na natin ang karapatang sibil. Ang karapatang sibil ay ang ating normal na karapatan. Una, karapatang mabuhay. Ang bawat Pilipino ay may karapatang mabuhay. Pangalawa, karapatang magsalita at ipahayag ang sarili. Malaya tayo magsalita at ipahayag ang ating sarili. Ngunit mayroon din naman itong mga limitasyon. Pangatlo, karapatang di mabilanggo dahil sa pagkakautang. Tandaan, walang nakukulong sa utang. Ngunit dapat nating bayaran ang ating mga hiniram. Pang-apat, karapatang magkaroon ng tirahan at ari-arian. Pinahihintulutan ng ating pamahalaan ang mga tao na magkaroon ng sariling bahay, sariling sasakyan at sariling ari-arian. Kumbaga, pinapayagan nila tayo mag-ipon ng ating yaman. Pang-lima, karapatan labang sa sapilitang paglilingkod. Isang paglabag sa batas kapag tayo ay sapilitang pinagtatrabaho ng gobyerno at pribadong kumpanya. Okay? Pang-anim, karapatan sa pantay na proteksyon sa batas. Walang mayaman, walang mahirap. Halimbawa, mayroong dalawang magkaibigan na nahuling nagtatapon ng basura. Dapat pareha silang maparusahan. Hindi porket mayaman ka at kilala ang iyong pamilya ay hindi ka mapaparusahan. Pantay-pantay lamang po sa batas. Pang-pito, karapatan sa hindi makatwira ng pagdakip at paghalughog. Tatandaan nyo, kapag kayo ay dadakapin ng pulis, ay kailangan meron silang dalang warrant of arrest. At kung hahalughogin naman ang bahay nyo, dapat meron silang dalang search warrant. Yan. Pang-walo, karapatan sa mabilis na paglilitis. Karapatan ng mga Pilipino na makakuha ang mabilis na hustisya. Maaari natin tanungin ng mga husgado at ang ating abogado kung bakit tatagalan ang isang kaso. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating karapatang politikal. Number 1, karapatan nating bumoto. Ang mga Pilipino ay may karapatang bumoto. Karapatan nating mamili kung sino ang ating gustong mamuno sa ating lugar. Mayor man yan, gobernador, hanggang presidente ng ating bansa. Pangalawa, karapatan sa pagkamamayan. Tayo ay may karapatan sa pagkamamayan lalo-lalo na sa Pilipinas dahil dito tayo ay nakatira. Hindi tayo basta-basta pwede paalisin ng kung sino man dahil tayo ay naninirahan dito. Pangatlo, karapatang magpetisyon. Kung ikaw ay nakakita ng isang irregularidad sa isang botohan, maaari kang magpetisyon.
Pang-apat, kalayaang magsalita, maglimbag at magtipon-tipon. So sa atin, hindi tayo pinagbabawalang magkaroon ng pagtitipon. Basta, hindi ito nakakagulo sa ating pamayanan. Mga karapatang panlipunan naman. Ang mga karapatan, ito ay nakakatulong sa pangangalaga ng kapakanan ng panlipunan ng mga mamamayan. Gaya na dito, una, ang karapatang pumili ng relihiyon. Tayo ay may karapatang pumili kung saan tayo gustong sumapi na relihiyon. Pwede sa Katoliko, pwede sa Iglesia ni Cristo, sa mga kapatid nating Muslim. So dapat, lahat ng relihiyon ay ginagalang natin. Kung hindi man tayo sang-ayon sa kanila, hayaan natin ang kanilang paniniwala para tayo ay hindi magkaaway-away at magkawatak-watak. Sunod, karapatang maglakbay. Okay, maaari tayo mamasyal, lalong-lalo na dito sa ating bansa. Maraming magagandang tanawin, pinapayagan tayo ng ating pamahalaan na maglakbay. Sunod, karapatan sa lihim na korespondiya at komunikasyon. May karapatan tayong makipag-usap sa ating mga mahal sa buhay ng lihim na hindi nalalaman ng gobyerno. So, meron tayong tinatawag na privacy. Okay, maaari lang nilang halongkatin ang ating mga tawag sa telepono kung meron tong pahintulot ng hukuman. Tandaan niyo yan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang karapatang pangkabuhayan. Una, karapatang pumili ng hanap buhay. Karapatan mo mamili ng gusto mong trabaho. Siyempre, base rin ito sa iyong tinapos. Kapag ikaw ay nagtapos bilang isang guro, karapatan mo mag-isang guro. Kapag ikaw ay nagtapos bilang abogado, karapatan mo maging isang abogado. Kapag naman ikaw ay hindi nakatapos at gusto mo maging doktor, siyempre po, hindi po pwede yan. Hindi pwede natin sa alang-alang ang kalusugan ng bawat isa sa mga hindi naman eksperto. Pangalawa, karapatan maging ligtas sa maruming kapaligiran at pagawaan. Tayong lahat ng Pilipino ay may karapatan sa malinis na kapaligiran. Kung mayroong mga pabrika o mga pagawaan sa malapit sa inyong lugar na nakakasira sa ating kalusugan, maaari natin itong ireklamo sa mga otoridad. Pangatlo, karapatang makinabang sa likas na yaman. Ang Pilipinas ay mayamang-mayaman sa likas na yaman. Mayaman tayo sa yaman lupa, yaman tubig, at yamang mineral. Dapat din natin itong ingatan para maabutan pa ng mga susunod na henerasyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga karapatan kapag nasasakdal. Kahit tayo ay nasasakdal, meron din tayong karapatan. Ito yung mga karapatan natin kapag tayo ay nakagawa ng mga labag sa batas. Number 1, karapatang marinig sa hukuman. Karapatan mong ipagtanggol ang iyong sarili. Ipahayag ang iyong nalalaman sa kaso sa iyo. Karapatan nating pumili ng magaling na abogado. Kung wala tayong kakayahang kumuha ng abogado, maaari tayong bigyan ng pamahalaan ng sariling abogado. Karapatan sa madalian at walang hinihilingang paglilitis. Karapatan natin magkaroon ng testigo. So, maaari tayong kumuha ng testigo ng nakakalam para tayo ay mabigyan ng pagkakataon mapawalang sala at karapatang tumanggap ng sapat na tulong. Next, karapatang magbayad ng piyansa upang pansamantalang makalaya. For example, ang iyong kaso ay bailable, ibig sabihin ito ay pwede mo nang magpiyansa o magbayad ng pera para pansamantala kang malaya, ngunit meron ka pa rin kaso. Sunod, karapatan laban sa malupit at di makataong pagpaparusa. Tandaan nyo, bawal na bawal magparusa ng hindi makatao. Ibig sabihin, yung tinotorture, sinasaktan tayo, bawal tayong saktan ng mga pulis. Bawal nila tayong ulpihin, parusahan at pahirapan. Next, karapatang maituturing na walang kasalanan o inosente hanggang hindi pa napapatunayan ng korte. So, kapag ikaw ay inakasahan at hindi pa napapatunayan, maaari ka pa rin tawaging isang
walang kasalanan o inosente. Last, karapatan makaharap ang umakusa at mga saksi. So, syempre ikaw naman, nasa hukuman kayo. Syempre, hindi ka papayag na hindi mo makikita ang taong nagkaso sa iyo. So, karapatan mo makita sila kung bakit kanila kinasuhan. Makita mo yung muka ng mga taong nagsampa ng kaso sa iyo. Ngayon naman, subukin natin kung meron kayong natutunan sa ating aralin. Isulat ang T kung pahayag ay tama at M naman kung mali. Okay? Una, si Rudy ay kinasuhan ng kanyang kapitbahay na nagnakaw ng kanilang telebisyon, kaya siya ay binansagan na magnanakaw ng buong subdivision kahit hindi pa ito napapatunayan. Number 2, binuksan ni Tina ang liham na dumating para sa kanyang kapatid dahil wala ito sa bahay. Number 3, walang pambayad ng abogado si Alex, kaya binigyan siya ng korte ng isang abogado mula sa Public Attorney's Office. Pang-apat, pinilit ng mga polis na maghanap ng mga ebidensya sa bahay ni Nadenso kahit wala silang dalang search warrant. Pang-lima, si Jack ay pinaghahanap ng mga polis dahil sa kasong pagnanakaw, kaya nang matagpuan siya ng mga ito, ay pinagbubugbog siya. Pang-anim, pinakinggan ng guro ang kanyang mag-aaral na magreklamo ito ukol sa mataas na singil ng papel sa kanilang paaralan. Ito, si Dodo ay napagbintangang naglustay ng pera ng opisina. Naging mabilis ang paglilitis kaya siya ay agad napawalang sala. Pang-walo, ipinakulong ni Cheche ang kanyang kaibigan dahil hindi ito nakabayad ng utang sa kanya. Pang-siyam, hindi pinayagan si Dan na magpiyansa nang siya ay kulong sa kasong pananakit. At huli, pang-sampu, bumili ng mga gulay at prutas ang ina ni Myla para sa kanilang pananghalian. Okay, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Ngayon ay tapos na ang ating aralin. Sana ay meron kayong natutunan ngayong araw. Hanggang sa muli, ako po si Sir Jeng, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 4.